balita ngayong araw na Linggo. Sa gitna ng mahal pa ring petrolyo, ilang transport groups sa iba't ibang bahagi ng bansa hindi muna papasada bukas. Mga operator ng modern jeepney nanawagang huwag muna silang pagbayarin para sa kanilang mga unit. Mamahagi ng ayuda sa iba pang nasa sektor ng transportasyon sisimulan sa April 6 ayon kay Pangulong Marcos. US President Donald Trump nagbantang pupulbusin ang mga power plant ng Iran kung hindi raw nila bubuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Stranded na balyena sa Sultan Kudarat, walang awang sinakyan ng mga residente. Bayanihan para ilipat ang isang bahay sa Zamboanga del Sur nga uwi sa disgrasya. At sa historic comeback ng global superstar na BTS. ARMY, kabila mga Pinoy, emosyonal sa kanilang pagbabalik. It was very heartwarming. Sobrang hilig. Pia Ivan, talagang krisis para sa mga tsuper ang taas ng presyo ng langis ngayon na inaasahang lalo pang magmamahal sa Martes. Kaya bukas, magtitigil pasada ang libu-libong jeepney driver sa buong bansa. Dagdag sila sa mga nauna nang tumigil nitong mga nakaraang araw. Hindi pa magme-menor ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa Martes, ayon sa industry sources, 16 hanggang 18 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at 9 hanggang 11 piso naman sa kada litro ng gasolina. Sa operasyon noong nakaraang linggo, nailigtas sa Laguna ang mga estudyanteng na bistong nagplano umanong gumawa ng pag-atake at karahasan sa kanilang paaralan. Na-rescue sila bago pa naisagawa ang marahas na plano na binalak ikasan nitong Pebrero. Na-recruit sila sa pamamagitan ng online game na karaniwang nilalaro ng mga bata. They recruited the children on Roblox, tapos dinala sa messaging platform. Doon binagsak yung mga videos, indoctrinating them, tsaka convincing them to commit terroristic acts. Sabi noon ng pulisya, na-expose ang mga bata sa nihilistic violence online at ipinanood sila ng mga video ng mass attacker at hinikayat na bumili ng armas. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa West Bank at Tel Aviv, Israel dahil sa missiles ng Iran. Maraming istruktura ang nawasak. Damay rin ang isang kindergarten. Ayon sa mga otoridad, walang pasok noong araw na tinamaan ng strike ang paaralan kaya walang naitalang nasugatan o nasawi. Inatake rin ng Iran ang mga bayan sa Israel na malapit sa isang nuclear site. Kabilang dyan ang Dimona na malapit sa isang secretive nuclear reactor ng Israel. Walang napinsala sa Nuclear Research Center sa lugar pero halos 40 ang sugatan. Nabalot ng makapal na usok at apoy ang gusali sa bayan ng Arad na tinamaan din ng missile attack ng Iran. Isa-isa ring sinagip ng pulisya at mga rescuer ang mga residente. Kinabukasan, tumambad ang lawak ng pinsala sa Arad kung saan 20 gusali ang nadamay. Si US President Donald Trump tila kumambyo naman sa pahayag niyang matatapos na raw ang kanilang mission sa Iran. Nagbabala ngayon si Trump na aatakihin ng Amerika ang iba't ibang power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz ng mapayapa at walang pagbabanta sa loob ng 48 oras. Wala pang tugon ng Iran sa ultimatum ni Trump pero anila nananatiling bukas ang Strait of Hormuz at handa silang makipagtulungan para sa ligtas na paglalayag doon at kaligtasan ng mga marino sa lugar. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo, tuloy-tuloy rin ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit doon. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas kahapon ang 25 Pilipino matapos ilikas mula sa Israel. Ang tinitinggalang katangian ng mga Pilipino na pagbabayanihan, nasaksihan ng ilipat ng mga taga-barangay Matalang sa Bitsalin, Zamboanga del Sur ang bahay na ito. Pero hindi pa nakalalayo, unti-unting tumagilid ang bahay. Bahagya pang nakausad ang mga nagbubuhat hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang bahay. Agad sinagip ang mga nadaganan.
Kabilang sa mga nasugatan, ang kapitan ng barangay at iba pang mga kawani. Agad silang isinugod sa ospital. Maayos na ang kondisyon ng iba habang patuloy na ginagamot ang kapitan at isang barangay kagawad. Ayon sa isang opisyal ng barangay, humingi ng tulong sa paglilipat ang may-ari ng bahay. Gamito na ang yuta nga gitukuran sa maong balay, moto nga ipabalin. Pinalagaan ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang pahayag ng company Vice President Sara Duterte na may double standard ang komite sa pagdinig ng impeachment complaint. Ayon sa company Duterte, agad na isinantabi ng komite ang mga seryosong alegasyon laban sa Pangulo. Habang itinuring umano ng komite bilang katotohanan na ang mga alegasyon pa lamang laban sa bise. Sagot dyan ni Luistro, may malaki talagang pagkakaiba sa reklamo laban sa dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Hindi anya nakita ng komite na nagkaroon ng personal na partisipasyon ng Pangulo sa mga isyu ng korupsyon na ipinupukos sa kanya. Hindi raw sapat ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act dahil bahagi ito ng kanyang tungkulin. Masaya ang ilang magsasaka sa Santa Rosa, Nueva Ecija na nasa 26 o 27 pesos per kilo ang presyo ng palay ngayon. Pero baka raw bumaba ang presyo pagsapit ng anihan. Ang pagpapababa kasi ng farm gate price ng palay ay isa sa pwedeng gawin para di lalong sumipa ang presyo ng bigas ngayong apektado ang lahat ng mahal ng petrolyo. Doble dagok pa sa kanila kung ipapasa sa kanila ang dagdag gastos sa langis sa mga rice trader. Kapag nangyari yon, baka mapilitan daw silang tipirin ng fertilizer o pataba at iba pang gamot sa pagtatanim. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbabago ng school calendar mula sa 4 na grading period patungo sa 3 term. Ang sa Presidential Communications Office, target na masimulang ipatupad yan sa academic year 2026 to 2027. Sa unang term, 54 na araw ang instructional days, habang 10 araw naman ang assessment period. Ang ikalawang term, mayroon pong 55 instructional days at 10 araw na assessment period. Sa ikatlong term, may 61 instructional days at 6 na araw na assessment period. Muling namataan sa ilang bayan sa Marinduque ang Philippine deer matapos ng ilang dekada. Sa tala ng DN Army Maropa, hindi bababa sa 10 Philippine deer ang nakita sa barangay Makulapnit sa bayan ng Santa Cruz. May nakita rin mga footprints sa bayan ng Boac. Itinuturing na locally extinct na naturang pusa matapos hindi mamataan sa loob ng mahabang panahon. Spring Day has finally come sa much-awaited comeback concert ng K-pop superstars BTS. Kaya ang ARMY from all around the globe, full support sa OT7. Sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook na namiss raw ang kanilang fans. Thank you for joining us tonight. It's been a long journey, but now we're finally here! Mula sa loob hanggang sa labas ng concert venue, BTS made the whole city jump sa first ever performance nila ng kanilang bagong kanta mula sa kanilang comeback album na Arirang, tulad ng Body to Body. Everything was lit nang kantahin nila ang Faya, ang kanilang title track na Swim, pati ang kanilang iconic songs gaya ng Dynamite at Butter. Hindi syempre nawala ang love letter ng BTS sa ARMY. Well represented rin sa South Korea ang Pinoy ARMY. Sobrang saya po. Sobrang saya po sila. Di ba yun na ba? Pinaligiran ng mga bangka at sinakyan pa ang balyenang ito na stranded sa isang beach sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ayon sa nagpost ng video na si Hazi Masukat, napadpad ang nanghihinang balyena sa Coral Beach kahapon ng umaga. Pero imbis na tulungan, dinagsa ito ng mga tao. Ang ilan, sumakay pa sa likod ng balyena habang pilit itong lumalangoy palayo dahilan para sumadsat ang tiyan nito sa mababaw na bahagi ng dagat. May 5 naman aniyang lalaki na sumubok itulak ang balyena papunta sa malalim na bahagi ng tubig. Lalong gumulo ang sitwasyon nang palibutan ng mga bangka ang balyena at tila ginawang atraksyon ng mga nakasakay. Sa investigasyon ng LGU, alas 6 ng umaga kahapon napadpad ang sperm whale sa public beach. Meron pong nakitang tatlong